Habang kumakain ang mga clone ni Sang-woo sa Only Korean Barbecue, sina Mr. Kang, Park Won-tae, at Han Mi-ho ay nakikinig sa recording na ipinadala ni Kim. Si Mr. Kang, nang marinig ang boses ng tao, ay agad na nakilala ito, at siya ang tiwaling leader ng Haesung Guild, si Shin Janek, o mas partikular upang madaling matandaan, siya ang anak ni Shin Haesung. Sa recording na ito, sinabi ni Won-tae na ngayon ay may konkretong nalalaman na sila sa relasyon sa pagitan ng Haesung Guild at sa Jewel Crystals. Pagkatapos ay nagbigay si Han Mi-ho ng buod sa sitwasyong napakinggan, na nagsasaad na may 4 pang B-class na guild ang nagbibigay ng mga kristal sa Haesung Guild, at hindi nakasama sa bilang na ito ang Silver Moon Guild dahil na-manage na sila ni Sang-woo. Sa dami ng ebidensyang ito, sinabi ni Mr. Kang kung bakit hindi na lang nila pabagsakin ngayon ang Haesung Guild, at sinabi ni Mr. Park na sa kasamaang palad ay hindi pa nila magagawa iyon dahil hindi ito ang guild na gumagawa ng mga kristal mismo, at kahit na maaaresto nila si Shin Haesung, makakalabas lang siya nang wala sa oras dahil sa may relasyon siya sa leader ng Guild Association. Sa kadahilanang ito, ipinahayag ni Park kung paano mula rito, kailangan nilang pangasiwaan ang sitwasyon ng may higit na pag-iingat. Sinabi niya kay Mr. Kang na hindi siya dapat gumagala ng mag-isa ngayon dahil masyado siyang nasasangkot sa ganitong sitwasyon, kaya nagtalaga siya ng mga bodyguard sa kanya. Kinuha ni Kang ang kanyang telepono para sabihan si Sang-woo na mag-ingat din, pero sinabi ni Mr. Park na hindi na kailangang maging masyadong maingat ni Sang-woo dahil sa kung gaano na siya ngayon nakikilala ng lahat. Lumipat ang eksena kina Sang-woo at Kim na naglalakad pa uwi mula sa Underground Society. Nagpadala si Mr. Kang ng mensahe sa kanila tungkol sa sinasabing panganib na nauugnay sa Jewel Crystals, at pagkatapos basahin ang text, binalaan ni Sang-woo si Kim na manatiling ligtas at sinabihan siyang huwag munang lumabas kung saan-saan pansamantala. Sinabihan siya nitong manatili sa opisina mula ngayon, pero sumingit si Kim at sinabing, hindi ba't sinira na ng Silver Moon Guild ang ahensya? Sinabi sa kanya ni Sang-woo na hindi iyon magiging problema dahil bumili sila ng bagong opisina, na ikinagulat ni Kim, at pupunta sila doon. At nang makarating na sila, binati sila ni Mr. Kang, at ipinapakita na ang bagong opisina ay napakalaki at puno ng lahat ng kailangan nila para maging isang napakalaking guild sa hinaharap. Layunin ni Sang-woo at Mr. Kang na maging number 1 guild sa Korea, sa tulong ng kakayahan ni Sang-woo. Pagkatapos nilang magyabang ng kaunti, ipinakita ni Sang-woo kay Kim ang isang silid na partikular na para sa kanya, at laking gulat niya nang makita ang silid na puno ng lahat ng kailangan niya para gumawa ng mga potion. Nagsumikap si Kim sa kanyang tungkulin sa kanilang operasyon ni Sang-woo, kaya't nakuha niya itong lahat at sinabi sa kanya ni Mr. Kang na kung may kailangan pa siya, dahil kukunin nila ito kaagad. Panghuli, ibinulong sa kanya ang isang setup ng isang kwarto sa kabilang silid para sa kanyang matutulugan, at pinasalamatan siya ni Kim mula sa kaibuturan ng kanyang puso, na napagtanto na alam nilang wala siyang matutuluyan. Biglang may tumawag kay Mr. Kang, at pagkatapos niyang masagot ito, nakikita sa kanyang mukha ang pag-aalala at sinabihan si Sang-woo na pumunta kaagad sa ospital. Lumipat ang eksena sa nawasak na storage facility ng Silver Moon, kung saan nandito si Shin Haesung at ang isang misteryosong karakter na nakamaskara. Lumitaw ang lalaki sa harap ni Shin mula sa manipis na hangin, at nililinaw na ang kanyang kapangyarihan ay kayang manipulahin ang mga anino. Nagtanong si Shin kung nasaan si Yang, at sinabi ng lalaking nakamaskara na siya ay ikinulong sa underground ng YOLO Guild. Idinagdag din niya na ang mga dokumento na may kaugnayan sa ilegal na produksyon ng DEP ay kinuha rin kasama ang Jewel Crystals, na nagsasaad na natukoy na nila ang lokasyon ng kanilang mga pabrika. Nang gagalaiti si Shin nang marinig yun at inilabas ang 2 bote ng DEP at iniabot ito sa lalaking nakamaskara, at sinasabi sa kanya na alam mo na kung saan ito gagamitin. Nawala na sa anino ang lalaking nakamaskara, at sinabi ni Shin sa kanyang sarili na kung gusto nila ang DEP na makuha, ibibigay niya na lamang ito sa kanila. Sa oras na ito, nakikita natin ang Silver Moon Guild Master na si Yang, na nakakulong sa basement ng YOLO Guild. Bigla siyang nakakita ng isang itim na wangis na lumitaw mula sa lupa, at ito ay ang lalaking nakamaskara. Natakot si Yang at nagtanong kung bakit siya nandito, kung saan sinabi ng lalaking nakamaskara na ipinadala siya dito ng CEO, at dahan-dahan niyang sinimulan ang paglalagay ng liquid ng DEP sa isang syringe. Si Yang, na natatakot para sa kanyang buhay, ay nagtanong kung ano ang ginagawa niya,
ngunit sinabi lamang ng lalaking nakamaskara na hindi ito gaanong masakit at nagpatuloy siya sa pagturok kay Yang ng DEP. Lumipat ang eksena sa pag-uusap ni na Mr. Park at Han Mi-ho habang papunta sila sa Yolo Guild para tanungin si Yang. Biglang huminto si Han Mi-ho at sinabing may naaamoy siyang nasusunog. Tumingala sila at nakita na nagliliyab ang guild dahil sa isang higanteng halimaw na nagwawala at winuwasak ang mga ito. Parehong tumakbo si Park at Han Mi-ho patungo sa guild at huminto sila para tanungin ang kanyang B-class hunter tungkol sa sitwasyon. Isinaad ng hunter na biglang lumitaw ang halimaw mula sa basement, at hindi man lang ito napigilan ng kanilang buong team ng mga B-class hunter. Sinusubukan ni Han Mi-ho na isipin kung saan nagmula ang isang halimaw na mataas ang antas, na nakikita sa paligid na walang anumang mga portal sa malapit. Biglang tumingin ang halimaw kay Han Mi-ho, at pagkakita sa mukha nito, napagtanto niyang siyang iyon. Lumipat ang eksena sa isang ospital kung saan makikita ang vice leader ng Silver Moon Guild na nakahiga sa isang hospital bed at hindi makagalaw. Lumitaw ang lalaki sa kanyang walang malay na estado, at tinitingnan ng kaawa-awang katawan habang sinasabi niya na sila ay pinagkatiwalaan ng CEO at ito'y binigaw nila ng husto. Ngunit sinabi niya sa kanya na hindi na siya mag-aalala pa, habang pinupuno niya ang syringe ng DEP liquid. Nang ituturok na sana niya ito, isang boses ang sumigaw na pumihil sa kanya. Ito ang Yolo Guild Manager, at sinabihan siya nitong ihinto ang ginagawa niya. Tumugon ang lalaking nakamaskara at sinabing okay, at siya ay nawala at muling lumitaw sa likuran ng Yolo Guild Manager at sinabing gagamitin na lang niya ito sa kanya. Pero bago pa maiturok ang syringe sa Guild Manager, pinigilan siya ng isang kamay. Ito ay walang iba kundi ang ating bida na si Sang-woo, habang sinasabi niya na ang mga doktor at nurse lamang ang dapat gumamit ng mga syringe. Bumalik ang eksena kina Mr. Park at Han Mi-ho habang nilalabanan nila ang halimaw na si Yang. Nang makita ang pagkawasak na idinudulot niya, tinanong ni Park si Han Mi-ho kung si Yang ay isang A-class hunter na tao, at sinabi ni Han Mi-ho na siya ay isa lamang B-class hunter, pero ginawa siyang mas malakas ng DEP. Napatulala si Park nang makita ang mga mapanganib na epekto ng droga at hindi siya makapaniwala na kayang gawing halimaw ang isang tao. Pinagsama-sama ang kanilang iniisip at sinabi ni Wantay na kung ang halimaw ay si Yang, kung gayon ay pinaplano rin nila itong gawin sa natutulog na vice leader. Sinabi sa kanya ni Han Mi-ho na ang kanyang manager ay nakakita ng isang kainahinalang tao sa ospital na kanyang binabantayan, at nakipag-ugnayan na siya kay Sang-woo upang pigilan ito. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumiretso ang halimaw sa kanila, at malapit nang matamaan ng suntok si Han Mi-ho, pero pinutol ni Park ang kamay ng halimaw, dahilan upang mapasigaw ito sa sakit. Pagkatapos nun ang halimaw ay gumamit ng isang kasanayan at itinulak silang dalawa pabalik, na nagpapatunay na ito nga ay si Yang. Ang halimaw ay sumugod para sa isa pang pag-atake, ngunit bago niya ito magawa, isang lalaki ang lumabas sa kung saan at hiniwa ang halimaw sa kalahati. Ito ay ang Guildmaster ng Sun Guild, at tinanong niya sina Han Mi-ho at Mr. Park kung ano ang eksaktong nangyayari. Bumalik ang eksena sa ospital kung saan binigyan ni Sang-woo ng suntok ang lalaking nakamaskara, ngunit nakakagulat na sinalo niya lamang ito. Nagtanong ang lalaking nakamaskara kay Sang-woo kung paano nila nalaman na narito siya, pero ang Yolo Guild Manager ay hindi nagbigay ng oras para sa pagpapaliwanag at binabato niya ng fireball ang lalaki. Ngunit sa isang kamay ng lalaki, ganap niyang na-neutralize ang pag-atake, na nagbigay sa kanya ng pagkabigla. Sa kaguluhang iyon, sinipa siya ni Sang-woo, at tumilapon siya sa kabilang panig ng silid. Pinupuri niya ang lakas ni Sang-woo at nakita niya kung paano natalo ang vice leader sa kanyang kamay. Pinanggit din niya na napansin niya ang mga clone ni Sang-woo na papunta na rin sa ospital, at tinutuya siya ni Sang-woo sa pamamagitan ng pagtatanong kung nagpaplano na siyang tumakas. Ang lalaking nakamaskara ay natawa at sinabi na hindi siya isang tanga na mahuhulog sa mga hangal na panunuyan ni Sang-woo. Paalis na siya at sinasabi na maraming anino sa ospital, at halimbawa na lamang, sa lugar tulad ng isang pasyente na nasa intensive care unit sa ibaba mismo ng palapag na ito, kung saan kasalukuyang naroroon ang kapatid na babae ni Sang-woo. Nang marinig ito, napatitig si Sang-woo at pinaghahampas siya ng kanyang espada, ngunit hindi sapat na mabilis iyon. At ang lalaking nakamaskara ay umatras na ang kanyang huling mga salita ay, ganyan ang pagtuya sa isang tao.